Ranking Congressman Benny Abante, mudmud sa kahihiyan matapos sampalin ng resibo ni Mayor Baste Duterte. Abante, desperadong ilihis ang mga kasamang buhaya sa kamera kung kaya't panay ang tahol sa social media. Kilalang appointed son of Comelec, Benny Abante, naninigas na hiya matapos isampal ni Mayor Baste Duterte sa kanyang pagmumukha ang malinis na records ng mga flood control projects ng Davao City sa ilalim ng pamumuno ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Ito ay matapos hamunin ni Abante ng Transparency si Paulo Duterte sa mga natatanggap umano nitong pondo para sa flood control projects sa Davao noong kapanahunan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa mga pasaring na ito ay tila natamemin na lang si Abante dahil sa linis at walang gasgas na records ng DPWH sa flood control projects sa Davao City. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao wherein 265 areas. Based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis. No? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control. No? Usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa ating pong mga lugar. So, very important din po, definitely, na makita rin ho natin yung pong impact no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi, I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po, Mayor Baste. ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid dyan. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones. No? Kasi syempre, doon natin makikita kung kamusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time. Pero hindi ho time-limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao Region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful.
Thank you, Kat. Next is Rose Cas from UNTV. Hello po. Good noon po, Kongs. Kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pag-conduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, kung meron man, kaya ako, hindi lang, sinabi ko na nung pa, na the investigation should be of a whole government approach, for example. As we investigate it sa Quintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate. Sapagkat ayaw naman natin na sabihin ng taong bayan, o pag inimbestigahan namin yan, pag mayroong involved na congressman dyan, o ano bang gagawin namin? Para maalis yung bias, well, let's have an independent commission on that. Di ba? I mean, tama na yung tinatawag nating cover-up o takipan. Yan, binanggit din yan ni Senator Lacson, no? Pagka minsan, hindi ko alam ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din eh. Kaya na, sinabi din niya ni Senator Lacson na meron din mga senator na involved yan. So therefore, magkaroon tayo ng whole government approach in investigating this anomaly. Sapagkat the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is also a human rights violation sapagkat apektado dito ang buhay ng taong bayan. Meron po nga centrality yung public sa lifestyle checks, no? So, ibig sabihin, nakita naman ho natin yan eh. Over the course, for example, of this flood control controversy, no? Lahat po ng mga DPWH officials, lahat po ng, I think, even yung pong mga pamilya ng mga kontratista, hindi ba, talagang sinubject po to a lifestyle check ng publiko, no? So, ibig sabihin, lahat po ng mga resibo ng mga DPWH officials at kontratista sa social media, talagang nalalahad po ngayon. So, I think in the same manner, pwede hong gawin yan ng mga kababayan ho natin sa mga kongresista at senador. Kasi ang totoo na, like what we had stated earlier, I think the requirement for government officials and employees is for us to lead modest lives, no? Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang bilyonaryo can actually lead modest lives as compared, for example, sa mga ordinary mamamayan? I think they still can. Kasi ang distinction naman po of leading modest lives, yung hindi ho natin dapat ipinapamuka eh. Yung pong kayamanan o yung wealth, no, sa atin pong mga kababayan, no? So, I think pagka ho na lifestyle check yung mga congressman tsaka senador, I think they will be forced also to take a step back at talaga hong tumalima doon po sa panawagan po ng, I think it's a law sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga opisyal at empleyado na dapat hong simpleng pamumuhay kung tayo po ay nagsiservisyo sa atin pong mga kababayan. Sa tingin niyo po ba kailangan na pong magsagawa ng lifestyle check yung ombudsman dun po sa mga implicated lawmakers? Lalo na po nabanggit niyo po na mismo sa social media, na-flex yung pong mga kayamanan ng mga certain lawmakers. Malaya naman po yung ombudsman na gawin po nila yung trabaho nila, no? So kung tingin po nila, this can be a subject of a lifestyle check or a further investigation relating to unexplained wealth, sila po yung bahala. Malaya naman po silang gawin po ito. Alright. Kanina po kinonfirm po ni Congressman Leviste na ang big fish po dun po sa bribery attempt sa kanya ng isang DPWH district engineer ay yung pinalitan niya po sa pwesto, si former Congressman Buhain. At ganito na raw po yung kalakaran sa kanila pong distrito na for 3 decades, pinipili po ng kongresista kung sino po yung mga kontratista sa mga proyekto. What does it say? Systemic po ba yung ganitong kalakaran? Well, una ho sa lahat, like we already mentioned, I think this can be a subject of a future Infracom hearing, no? Kasi una, involved po yung district engineer dito. Pangalawa, meron pong actual corruption allegations. Pangatlo, meron pong actual bribery attempt na nagawa, no? So, we'd like to get more information from Congressman Laviste and syempre from the district engineer involved. And most definitely, we can invite former Congressman Eric Buhain to shed light. Kasi syempre, mahirap naman ho na si Congressman Leviste lang po yung nagsasalita dito at hindi po mapagbigyan ng pagkakataon si former Congressman Buhain na idepensa naman din po ang kanyang sarili, no? So, I think we will reach that point, no? Pero syempre, unahin muna natin yung mga pinakamahalaga pong mga proyekto na talaga pong na-ghost at na-substandard po over the course of the years. Thank you po. Rose. Earl Tobias from IBC 13. Go ahead, please.
Good afternoon po, Congressman Benny, Congressman Terry. Unang tanong po kay Kong Benny. Kong, kahapon ang isa sa mga idiniin na tanong ni Vice Chairperson Jinky Luistro ay paano raw po ba kung talagang walang mag-match doon sa DNA na galing doon sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, doon sa natitira pa mula sa 85 na butong nasa forensic examination pa rin ng PNP. Kung as a chairperson, ano po yung pananaw ninyo kung sakasakali nga po na wala talagang mag-match, sir, sa mga buto? Yun ang disappointment namin, no? Sapagkat hanggang ngayon ay wala pa silang nakikitang DNA that will actually implicate, no, doon sa missing sabongeros. So therefore, ang pinag-uusapan namin ni Congresswoman Chinky dito ay walang kaso, di ba? Hanggat hindi nadidetermine talagang itong nakuha sa Taal would be doon sa missing sabongeros. So, sinabi namin, o baka naman ang ibang missing sabongeros ay hindi lamang sa Taal tinapon, kundi sa ibang lugar din naman, na dapat tingnan po ng ating CIDG, tingnan po ng DOJ. So, yun ang nais namin na malaman. Sapagkat they are still doing the investigation now, no? Wala pa namang na-charge sa korte. Ang ginagawa nila is still preliminary investigation. So, in reality, dapat malaman ng taong bayan na wala pa talaga na nasa korte itong mga kasong ito. It's still in the process of investigating it. Kaya sinabi namin na until such time na hindi makakuha ng DNA yan, no? O hindi makakuha ng anuman, no? Sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, eh, walang makukuhang kaso dyan. At sinabi rin naman po ng I think it's a CIDG that said it, DOJ pala nagsabi, na ang ibang mga kaanak ng biktima ay nabayaran na. So they will not anymore be a witness and they will not anymore complain. Nabayaran na po. Ang tanong, sino nagbayad? Oo, meron din ako nabalitaan na ito ay nagkaroon na ng bayaran din naman sa Philippine National Police. We'd like to find out. Kaya nga sila harap sa Quadcom para malaman namin totoo ba ito. Sapagkat pag ito ay sumingaw, ay kailangan malaman natin. Sapagkat kung nabayaran na, sinabi ng DOJ, ang ibang mga kaanak ng biktima, and because of that, they are no longer willing to testify at maging witness dito, ang gusto namin malaman, sino nabayad? Upang tumahimik po sila. At mayroon po bang pera na nagkabayaran dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Thank you, Kong. Follow up on the other hand, kapag iba naman po yung sitwasyon, ano naman po yung implikasyon nun kung sakaling, gaano kabigat yung implikasyon kung sakasakali na dun sa mga natitira pang ini-examina ay mag-match sa kahit isa lang sa mga nawawalang missing sabongero ko? Ay, merong kung kahit isa lang may mag-match dyan, tuloy ang investigasyon. Tuloy dapat na because that would be now not only a specific statement, pero it's now a general statement na kung may mag-match dyan, talaga malaki na ito, Now, gusto ko lang sabihin, sapagkat nakalagay sa isang pahayagan natin, the NAPOLCOM places ex-CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas na under preventive suspension over alleged tampering with the investigation into the abduction of sabongeros. Ngayon lang yan. We'd like to find out bakit nagkaroon ba ng palitan ng pera dyan? Ano ba nangyari dyan? You see that? Kaya kailangan makita po natin ito sapagkat dapat malaman ng taong bayan talaga nangyari dito. Naniniwala tayo bilang human rights advocate, kahit po sa investigasyon ng flood control, that even if you are a suspect, ikaw ay binibilang na innocent until you proven guilty by the courts, di ba? I mean, they have the right to explain. And we would like to find out the explanation actually on this. Thank you, Kong. Last na lang po. Bilang ganun na rin po yung mga nabanggit ninyo with the reports of DOJ sa hearing kahapon. Personally, Kong Benny, kayo po ba naniniwala na tulad ng nangyari sa war on drugs, mukhang merong mga ilang corrupt officials, corrupt na tao sa pamahalaan natin, unfortunately, maaring dawit sa kaso ng mga missing sabongeros ko? Palagay ko, yes. Thank you, Earl. Next is Marian Enriquez from TV5. Good afternoon po. Chair Benny Abante, you mentioned before, if Mayor Magalang refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Maingay pero walang laman. Sumagot po si
Mayor Magalong, sabi po niya, sorry, hamon sila ng hamon pero wala namang pinapadalang notice sa akin. Your comment on that, and then of course, Chair Terry Ridon, kung nagpadala na po ba kayo ng invite po? Nakausap ko na po si Congressman Terry dyan sapagkat siya ang tatawag ng investigasyon. Ang sabi niya sa akin maghintay lang siya. Maghintay lang siya. Aabot po tayo dyan sa ganyang investigasyon. Naniniwala po ako ito. Gusto kong sabihin sa kanya. Sapagkat sinabi din niya na baka naman pag nagpunta ko dyan, pinre-empt na niya Baka naman pag napunta ko dyan, gagawin akong parang hostile witness rather than the one that will actually divulge all of the corruption issue. Hindi po. Bibigyan namin siya ng respect bilang mayor ng Baguio City at talagang kortesiya sapagkat siya na nagsabi na meron talaga dito na involved. Ang nais lang namin ay humarap siya, mag-take siya ng oath, ipangalan niya at ibigay niya lahat ng ebidensya tulad ng sinabi niya sa ating Pangulo. Nagulat nga siya yung sinabi ng Pangulo na, magkikipag-usap ako sa iyo. Binigay niya yung mga documents. Pag siya naimbitahan po at talagang iimbitahan siya one day, huwag siya mag-alala, darating po yung invitasyon na yan. Ay humarap siya at sabihin po niya sa taong bayan. Sino man yan? Ano man yan? Salamat, Marian. Sorry, just to respond. Well, again, to reiterate what we had already stated before, malaya po si Mayor Magalong na magpunta po sa Kongreso. Like what Congressman Benny had stated, the invitation to him will come in time. But again, the requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors, and secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks. No? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po ng Congress.